'di ba? Pero kung iisipin niyo, Yusek, 'no, grabe pala yung kung gaano kalawak yung plantilya ng kademonyohan ni Digong, 'no? Kung may ngayon Hmm. alam mo, Yusek, kaya nga yung mga araw-araw nating live, yung mga tao, mabuti na lang daw lumabas tayo eh. Kasi naliliwanagan po sila sa mga nangyayari na dahil dati nakatutok sila kay Digong na akala nila the best president. Ngayon na i-debunk natin lahat ng pangyayari, abay, marami tayong natutulungan eh. 'Di ba? Alam mo, anong wala pa ako dito sa palasyo, hindi ako masyado maka-content. Siguro ang na-content ko lang kay Pangulo at that time, yung tungkol sa Maharlika, sa PhilHealth. Alam mo kung bakit? Sabi ko wala akong personal na knowledge at that time sa PhilHealth. Hindi ko rin alam yung mga terms doon. Pero syempre ikaw bilang umuobserba, isipin mo, bakit nga ba ganun? Bakit nga ba na-transfer? Di ba? Pero aside from that, siguro 3 lang na content ko kay kumbaga pinupuna ko si Pangulong Marcos Jr. Pero after that, wala akong makontent sa kanya. Bakit? Wala akong makita sa kanyang balita. Wala akong makitang pangit na balita, wala akong makitang magandang balita because hindi siya masyado nako-cover ng media. Oo. Kasi hindi kino-cover or hindi ko alam kung kino-cover ba yung magaganda niyang ginagawa or hindi. Wala talaga. Kaya lagi ko nako-content noon ay itong si VP Sara pag sinasabi niyang no comment. Oo. Sabi ko, bakit lagi itong walang comment? So, Kaya nga doon eh. nag-start yun. Doon nag-start at pero ako, pumupuna talaga ako. Tapos, nung tinanggap ko tong trabaho na to, sinabi ko doon sa meeting namin, paano kung meron akong nakitang hindi tama? I mean, sa aking pananaw ay hindi tama. Opo. Paano ko sasabihin sa Pangulo? Siyempre, may iya ka naman. Sir, mali ito. Pangit yun eh. Sabi niya, hindi. Sabihin mo. And he listens. At napatunayan ko yun. Nyolo. Isa ito sa talagang masasabi natin nakikinig ang Pangulo. Nakwento ko na to pero kukwento ko na rin dito. Yung tungkol kay sa citizenship ng isang Chinese. Diba? Yung pinag-aawayan na naturalization. Si Senator Riza lang yung tumutol doon dahil di umano meron siyang connection sa Pogo, itong Chinese citizen na to. Then, alam ko na naipasa na yung bill na sa kami ng Pangulo. Then, nag-request ako, personal ko sinabi, Sir, mas busisiin niyo po itong about naturalization. Di umano ay may kinalaman sa Pogo. So, aralin niyo lang po kung, kami naman ng Pangulo yan eh. Aralin niyo lang po at tignan niyo po kung dapat po ba siyang mag-grant o hindi. So, sinabi ko. Kasi yun yung damdamin ko na parang, dapat siyatang aralin to lalo ng Pangulo. Opo. Alam mo, after ilang days, ayoko kasi siya mag-lapse in tulo eh. Diba? Gusto ko maaral talaga siya ng Pangulo. Alam mong ginawa ng Pangulo? Vinito niya yung batas. Yung bill. Lupit, no? Kaya, vinito niya yung bill na yon, kaya hindi po nag-grant ng Chinese citizenship yon. At after 2 or 3 months, ang taong ito ay nasangkot sa kidnapping. Yan, di ba? Good decision. Kaya ang Pangulo, Nyolo. Kaya ang Pangulo nakikinig. Hindi, tsaka Yusek, yung credits to you din bilang future senator. Yeah! Hindi, wala Hindi, sa akin lang kasi, baka kasi may mga bata sa sobrang daming trabaho, baka mag-lapse in tulo, medyo critical yung bill na yon. Opo. So, sabi ko nga, ang Pangulo nakikinig. Basta alam niya kung ano yung tama, ano sa tingin niya yung dapat gawin, nakikinig kahit ikaw man ay naging kritiko o ikaw ay magiging critic sa isang issue, makikinig siya kasi para alam niya at makapag-decide siya ng tama. So, yun yung nagustuhan ko. Pero Yusek, i-credit nyo rin po yung sarili nyo. Diba? I-credit nyo rin yung sarili nyo kasi kung hindi naman dahil sa inyo, diba? Yun napanood ko yung mga sinasabi nyo, i-credit nyo rin yung sarili nyo dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi makakagkaroon na sa sobrang busy ng ginagawa ng Pangulo,
hindi niya po malalaman ang totoong istorya, ang totoong naratibo noon. 'Di ba? Actually, ano lang, siguro nag-remind lang ako, ang Pangulo naman kasi talaga nag-aaral eh. Inaaral naman niya lahat. Kaya lang, sabi ko, baka lang, baka mag-lapse yung tulo lang. Hindi naman. Inaaral naman niya mabuti. Kaya na-veto niya. So, thank you sa Pangulo. Kasi nakikinig naman siya sa mga news, nanonood naman yan, at nakikita naman yan at nagbabasa yan. Tsaka ang Pangulo, dun pa lang sa sinasabi nyo, walang kulay sa Pangulo, basta sa katotohanan, di ba? Kita nyo kay Risa Yes. yun. Di ba? Oo, totoo yan. Yeah, that's a good point, Niolo, no? That's a good point. Na kahit sabihin natin na kilala si Risa Ontiveros na kakamping, si Senator Risa. Pero walang kulay sa Pangulo kung ano yung dapat, ano yung tama, doon lang ang Pangulo. Yun nga eh. Yun po ang gusto ko rin sa Pangulo eh. Hindi siya nag-aano ng kulay eh. Basta ang gusto niya, alam mo Yusek, yan din po marungkot eh. Kaya nababanggit ko nga sa vlog ko, ang Pangulo, sobrang buti niya na lahat ng kulay. Basta gusto mong tumulong sa gobyernong ito, bibigyan ka ng chance eh. Kaso yung iba, inubuso eh. Di ba po? Ay, oo. Yun lang, may umabuso. Ang sa akin lang, no, pag binigyan ka ng tiwala ng Pangulo, alam mo, gawin mo na yung tama, gawin mo na para sa bayan, at kung alam mo naman na parang maliligaw, medyo taliwas ito sa tama, you can tell it to the president naman. At makikinig siya. Yun naman yung maganda dun eh. Kaya lang talaga may abuso, lalo na pagpatating siguro sa pera, abusuhan na. Mahirap yun. Ayaw ng Pangulo nun. Kaya nga eh, alam tanggal nyo, ka talaga pagka pera pinag-usapan at umabuso ka sa pondo, tanggal ka. Nakakalungkot nga yung mga ganyang bagay. Kasi ito, ngayon na lang tayo nagkaroon ng Pangulong ganito na hindi natin pinagtatalunan talaga ngayon yung mga kulay-kulay. Yung DS lang naman talaga ang problema kasi nga napakulong yung tatay niya. Pero if ever talaga, makikita natin na ang Pangulo, tignan niyo yung gabinete niya, wala siyang piniling kulay. Lahat binigyan niya ng tsansa. Basta ang tanging motibo lang, gaya nga na naririnig ko sa inyo, katulad nyo, na sinabi sa inyo na gusto ka tulungan mo ang taong bayan, 'di ba? 'Yun naman po yung motibo eh. Ba, Yusek? Yes, oo. So sa Pangulo, kahit anong kulay mo, kung alam ka niyang makakatulong ka sa pamahalaan, sa bansa, kukunin ka niya. Kukunin ka niya. Pero Yusek, ito salamat po sa mga tanong na. Ito na lang po is bilang huling tanong na lang po. Ewan ko kung okay sa inyo to. Ano po masasabi niyo na ang ERC nagsalita na dito po sa kaibigan niyo na dinimanda po kayo? Ang ERC nagsalita na naglabis-labis po ng pagsingil ang batang may laban na Promil Kid dito sa pagsingil dito sa solar ng bayan. Sabi ng ERC, halos 18 pesos daw po ang siningil niya na hindi po pinagpaalam sa ERC, Energy Regulatory Commission. At tatravel na po. At pangalawa, siya po ay magiging travel agent na lilipat-lipat po sa iba't ibang bansa. Alam ko, tourist guide. Tourist guide, opo. Kung okay lang. Hindi sa atin, kung ano po yung nakita po ng mga ahensya, wala pong sinisino ang Pangulo. Hindi po ba? Parte nga ng kanyang administrasyon, kung ito po ay may pagkakasala at may pananagutan, dapat pong imbestigahan. So kahit sino pa yan, kahit hindi pa si Kong Reviste, kahit sino pa yan, kung mayroong mali na ginawa, dapat managot. Kung tama naman po ang kanyang ginawa na naayos sa batas, di ligtas naman po siya sa mga usaping ganyan. Pero dapat lang po ipagpatuloy ng mga ahensya ang pag-iimbestigang ito kung may nakikita po silang anomalya. So dapat lang po nilang gawin ang kanilang mandato. Yusek, mag-aano ng 19 countries eh. 168 days mo wala. Paano siya makakapunta ng hearing? Akala ko ba for the truth? Yun lang. Hindi natin alam. Halos kalahating taon yan 168 I don't know, days. papayagan ba siya? I don't know, wala akong, hindi nasakop ng kapangyarihan ng Pangulo ang House So, di na natin alam kung papayagan ba siya. Pinayagan na ba siya ni Congressman Boji D? I don't know. Kapapasa pa lang yata, pending pa eh. Alam mo, Yusek, magpasalamat po tayo sa mga mangulang natin dahil pinalaki tayo sa AM. Hindi tayo nag-promil. Sa AM. Sa AM, katas ng bigas. Oo, ganun ba yung effect?
Iba yung effect eh. Iba yung effect, nananakit ng matanda, nangahablot. Iba po yung effect eh, di ba? Uy, kailan yan ang hamblot? Sorry, alam niyo, may Yung selfie-selfie. inaabot si Cabral, di ba po? Kaya nagkasugat si Cabral. Ah. Oh, di ba? Yung kay Cabral, oh. Mm. Di ba? Tapos biglang babaligtarin para sa optics, kayo ang diidemanda para masabi na talagang Ako daw yung nagpe-fake news. yes, di ba? Eh kayo nga eh nakikita namin araw-araw lahat ng rebat nyo may ebidensya. Eh siya, hindi niya mapakita eh. Hindi niya mapakita sa taong bayan yung tungkol dito sa solar prangkisa niya na inamin niya mismo nung napikon siya sa media dito sa nag-press con siya sa house na 70 million ang multa niya. Oh, di ba Yusek? Nagmumulta na pala siya. Ibig sabihin, may kasalanan siya. Di ba? Malaki rin yun, no? Sa akin lang, kung totoo na, well, anyway, record naman po ng ano to eh, ng DOE eh. Kumbaga, hindi na nga ito ma-consider kasi final na yung 24B eh. Opo. Kung ako siguro ang isang magaling na negosyante, di ko yan palalakihin ng ganyan. Opo. Una, talagang pagpupursigihan ko because pag nabigyan ka ng franchise, malaking bagay yun. Lahat ng powers ko, di ba, may franchise kay. Pwede kong ipangalandakan sa franchise to, wag niyo akong i-red tape dyan ha, kasi may franchise ako. Ayusin niyo to. Ang laki ng powers nung binigay sa kanyang ano do sa franchise. Yung power, meron ka pang ang power of eminent domain na you can buy parcels of land na alam mong gagamitin mo. Kaya lang, with just compensation, yun, binigyan ka, eminent domain to, itong power ng eminent domain, pang state lang yan. Na you can take the property, personal property, for public purposes, but diba? with just compensation. Ang laking power nun kahit anong lupa ang pakita mo dyan, kailangan mo to, parang yung ano yan, Yusek wala magagawa yung may-ari. Yusek, para maunawaan nila, halimbawa po, yung Skyway, matatamaan yung lugar na barangay na to, wala silang magagawa. Hindi bayaran sila ng gobyerno. Gayon yung power na binigay kay ano. Ganun yung binigay yung power kay na binigay. At napakalaki ng power ng eminent domain. No? You can take a private property, pwede mong, yan lupa na yan, kailangan ko yan. For public purposes, ito bayad. Diba? At yung presyo na yan, hindi doon sa presyo minsan na gusto ng may-ari. Yes, diba? Government. Yung presyo niyan, pag i-examinin, i-compute, ano lang yung dapat sa'yo, ano yung reasonable for this. So, pwedeng feeling mo, yung may-ari, nalugi ka. Pero wala kang magagawa. Kasi ito yung napag-usapan, ito yung computation, ito yung public, it is for public use. Ang laking power niyan. Hindi mo ba igagrab yan? Tapos, magre-reklamo ka lang sa red tape. Kaya nga biro mo, talagang ngayon, hindi na siya, dati ang daldal araw-araw sa media, umay, no. Yusek, alam mo yung gano'n, yung araw-araw ka nasa media, press conference, umay yung tao, san nagpapa-interview, umay, yun din ang dumali sa kanya, yun ang naglaglag sa kanya, yung kadaldalan niya. O ngayon, mag-aal sa balutan para magtago sa hearing. Kasi may hearing na isinasagawa si Terry Ridon, Yusek, para imbestigahan po itong prangkisa, imbestigahan tong DOE sa sinabi ng DOE. Ngayon, kung talagang harapin mo, bakit magta-travel ka? Napakasama naman ng ganun. Ang bagong bayani ng DDS. Diba? Tapos nagsalita pa si Congressman, ex-Congressman Lito Atienza. Yun pa, kay Lito Atienza. Na eto nga daw, may basbas na katulong si Mami. Di ba, Yusek? Katulong si Mami. At paano ka magkakaroon ng prangkisa, parang Parmali 2.0, 1 milyon lang ang pera. Buong Pilipinas. Yun yung kwento ni Congressman Lito Atienza. So, di natin alam kung makakasama sa hearing yan. Parang si alam mo ba, Yusek, may chismis ako. Si Depensa, kabit pala ni Hello Garcia. Alam mo ba yun? Alam mo ba yun? Hindi ko alam sino. Depensa, kabit ni Hello Garcia. Lumalabas na chismis Oo. Oo, si Depensa, kabit daw ni Hello Garcia. Sugar mama. Nawala ako doon. Iisip ko kung sino si Depensa Oo, kabit daw. Kaya, yung nagde-declare na meron daw martial law sa Cebu?
Oo, yun. Eh, talagang ano, sinasabihan daw ni Mami, "Sweetie, full force, take down the government, sweetie pie, mga chup-chup." Ganon? Oo, parang gano'n Kaya lumalabas sa mga nagkaroon TV, ng eh. another, sino yung naging witness nun? Si ano, Si Ador, Lumanay. Ador, oo. Ayun ang lumalabas ngayon na chika. Kaya yan ang abangan natin sa latest showbiz, sa susunod na showbiz, chika! Okey, sige na magpahinga ka na. Maraming salamat sa'yo, salamat sa Salamat, ako Yolo. na susuko kasi baka busy ka at, may family day ngayon. Kamusta mo ako sa anak mo na ang ganda ng anak ni Yusek, kamukha ni Sam Pinto, ang ganda. Grabe talaga. Kamusta mo ako? Oo. Ayan, salamat po Oo. sa inyo at Salamat, Yolo, mga karayuma and mga ka-clear. clear, Maraming salamat salamat. dito, kay ano, salamat sa'yo and, Yusek, maraming salamat po. Any last message po sa ating mga, nanonood? Sa ating mga kababayan, sana yung mga, kasi alam ko mga karayuma naniniwala naman kung ano yung Opo, katotohanan, 'di ba? yes. At mga ka-clear. Do'n sa mga maliligaw dito, na alam Opo. naming, baka kasama sa mga kulto, mag-isip-isip po muna kayo, kayo na mismo ang mag-aral, kayo na mismo ang mag-research kung ano ba yung katotohanan. Kasi kung kayo ay madadala lang sa mga sinasabi ng mga amo ng kulto, ay Opo. hindi po talaga kayo matututo. Babaon at Hmm, babaon ng utak po ninyo hanggang sa ilalim ng lupa at mabobobo po kayo. Sayang po ang binigay na gift ng ating, ng Panginoon, na tama. kayo ay mag-analyze. 'Di ba? Yes. Sayang po yung brains na binigay sa atin kung gagamitin niyo lang din po sa kasamaan. Hmm, So, hayaan po natin ang Pangulo magtrabaho, itaguyod po natin siya, suportahan natin siya, at tandaan niyo po yung mga fake news na yan ay nakakapagpapaba mismo hindi lang sa Pangulo kundi sa ating ekonomiya at sa bansa. So, yan. maging mapanuri po tayo sa mga katotohanan. Yun lang. Yun, maraming salamat po Yusek Claire Castro and, kami po bilang mga, citizen ng at mga Pilipino, nagpapasalamat din po kami sa inyo dahil kayo nagbumulat sa araw-araw sa amin ng katotohanan at, hindi kami naliligaw dahil nga po araw-araw sa pagtitiyaga niyo diyan sa presscon para linawin, para ibigay ang totoong detalye sa bawat pangyayari na ginagawa ng Pangulo at lagay ng ating bansa, nandiyan kayo. Salamat po Yusek, palagi. Thank you. Thank you. Salamat. Thank you po, Happy weekend. Happy Bye. weekend po. Bye-bye po. Oh, yan po, yan si Yusek. Oy!